Good morning mga kababayan. Today is July 30 mga kababayan. Last day ng July 2025 mga kababayan. Magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali sa inyo mga kababayan. Diyan sa Europa, diyan sa Amerika, at sa buong Asia. At sa ating mga kababayan dito sa Pinas, Luzon, Visayas at Mindanao mga kababayan. Magandang araw ho sa ating lahat mga kababayan. Pag-usapan na naman natin itong ating VP Sara na palaging bumapatikos sa ating government. Bumapatikos man sa ating government pero palaging huli sa balita mga kababayan. Palaging huli kasi palaging nasa ibang bayan. 20 times na pumunta sa ibang bansa at magkalat mga kababayan, katulad dun sa Australia na kanyang ginawa. Nagkalat ang ating Vice Presidente at ito naman pakinggan natin ang kanyang mga statement. Ito po ay galing kay Sir Abby. Pakinggan natin ang kanyang mga sinasabi mga kababayan. Ito po, pakinggan nyo mga kababayan. Necessities. Tumataas din yung nagugutom. Wala tayong food security plan. Plano pa siguro nila na sumali sa kaguluhan, pero wala man silang iniisip kung paano food nila security program. ma-secure o mapanigurado ang seguridad ng mga Pilipino. So, anong mas maganda? Tatanong siya. Ano ba ang English ako mo? Sus, kung nga rin pa kayo wala kayong chat GPT dyan kung nga rin pa kayo lahat na wala kayong chat GPT Bulayog sa Bisaya pa na siya. Stupid, no? In English. Unintelligent. Tinuod ka? Yes. Kano sana? Yan, iso tinuod na niya iso mga No significant impact yung third sa economy ng Philippines if Israel Iran war. Kaya, hindi niya alam eh. Nakikinig na siya sa tanong. Yan ang magbabasihan niyang magsalita sa tanong. The Philippines often parang ano siya na pursue the war on drugs. So, becoming overlap nila sa ISIS, especially those former president. Sorry ha, paklaro lang na ako. Pag sa daw ang mawag sa justice. Sa daw. Secretary Musulman said the Philippine government often does pursue the war on drug cases and then the ICC take over, especially those involving the former president. So is he saying as a justice secretary, anong word ng, wait lang, sagutin ko muna. So is he saying as a justice secretary that our courts are not competent to hear cases of crimes that were allegedly done inside Philippine territory? So sinasabi ba niya na yung mga huwes natin ay walang alam compared to sa huwes ng ICC? Anong ibang term? Ayaw ko yung stupid kasi masyado siyang, gusto ko yung maganda pakinggan pero bobo, intellectually challenged. Yan, sa ganda yan, no? Yan, sige. Okay, basta siya, yan ang gusto natin. Intellectually challenged. Usapang Ang move na sasabihin mo na hindi ka na lang as
Justice Secretary na hindi ka na lang mag-iimbestiga o magkurso ng kaso at ibibigay mo na lang yun sa isang foreign jurisdiction. Nakaka-insulto yun as a Filipino natin, sa judges natin. Nakaka-insulto siya. Okay. Intellectually challenged, I see. Sige. Diba yung official investigation denying na merong operation ng the police. Manipis lang yung tanong eh. According to Secretary Julia, yung government will want to delete yung mga witnesses sa start ng trial. So, your reaction? Oh, this is an example, again, of scapegoating. Nakita mo, wala silang plano para sa mga tao na nandidelikado yung buhay sa loob ng Middle East. Pero may plano sila para sa mga witnesses kuno ng kaso ng kalaban nila sa politika. So, ginagawa nila. So ano ang masasabi niyo mga kababayan, mga kapaps? Yan ba ang klaseng presidente na gustuhin niyo mga kababayan, na kapag magsalita parang bata, parang yan ba edukado o very intellectual na klaseng tao mga kababayan? So kawawa ang bayan natin. Tapos sasabihin na walang food security. Talaga naman itong ating VP Sara ay kulang ata sa information regarding sa food security mga kababayan. Diba talaga, kaya nga pinag-iigihan ng ating mahal na Pangulo ang agricultural sector. Panay ang tulong na ating government sa mga agricultural sector. Hindi na sila pinabayad ng mga taxes para tuloy-tuloy ang kanilang gawa, ang kanilang produkto, pati ang kanilang mga, diba mga kababayan, binayaran ng ating gobyerno, hindi na sila pinabayad ng kanilang mga taxes. At nagpagawa pa ang ating mahal na Pangulo ng mga dryer para po dun sa mga farmers mga kababayan. O ngayon meron na tayong 20 pesos na bigas sa mga kadiwa centers. Halos nationwide na yan mga kababayan. So ano sinasabi nitong VP Sara na to na walang food security? Ang isa pang mga nagpapahirap mga kababayan, ito yung batas ni Cynthia Villar, yung tariff na mas pabor sa mga nag-i-import ng mga bigas mga kababayan. Tapos kapag bumili ang government, para nila hinaharangan yung NFA ngayon na bumili ng mga products ng mga farmers. So iyan ang masakit na katotohanan mga kababayan. Kaya gustong babaguhin ni Presidente Marcos, PBBM, ang ganyang batas mga kababayan para totally makatulong talaga sa bayan natin, sa mga farmers mga kababayan. Kaya itong ating VP Sara kulang ata sa impormasyon kasi panay lakwat siya, panay punta sa ibang bansa. Tapos sasabihin niya ang justice system natin ay walang kakwenta-kwenta, mahina daw si Justice Secretary Remulla mga kababayan. Ng panahon ng kanyang ama ang ating justice system ay talagang hawak sa liig mga kababayan. Kaya nga may kaso silang crime against humanity ang kanyang ama mga kababayan. Kaya gano'n na lang sila sa administrasyon na to. Sino ba ang may gawa ng mga crimes na yan, di ba? Panahon ng kanyang ama mga kababayan. So ngayon nagbabayad sila ng kailang mga kasalanan na nagawa sa bayan natin. Tapos sasabihin niya pa mga kababayan, doon sa Middle East na nangyayari sa Israel saka sa Iran, marami na nga umuwi. Nag-ayuda na ang ating mga government, DSWD, sa mga Pilipino na umuwi na galing sa Israel at sa karating na bansa mga kababayan. At siyempre hindi naman ang dyan ay yung gusto lang umuwi dito sa bayan natin. Marami din mga Pilipinong ayaw umuwi talaga mga kababayan. So itong ating VP Sara kulang-kulang sa impormasyon mga kababayan, palaging huli. Paano sa hindi mahuhuli ay panay lakwat siya, panay lais na layas sa bayan natin.
Ewan ko saan kaya kumukuha ng perang ito. Tapos pag pumunta, lalo na dun sa Australia, ang dami niya palang dinala. sabi nga dun tanong, wala pa kayong mga tanong, wala kayong mga tanong. Bayad ng ating plane ticket, bayad kayo lahat. Ibang klase. So ito ba ang gusto na magiging presidente sa bayan natin? Kulang na kulang, mga kababayan. Nakakahiya pag ito ating maging presidente. Sana matuloy na itong impeachment sa kanya para matuluyan na mawala at hindi na makatakbo bilang barangay captain pag na-impeach itong VP Sara natin, mga kababayan. O siya, mga kababayan, maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po kayo sa inyong mga hanap buhay, sa inyong trabaho, lalo na po ang ating mga OFW at mga residente sa ibang bansa. Mag-ingat po kayo, mga kababayan. Hinahantay po kayo ng inyong mga kamag-anak dito, mga mahal sa buhay sa Pinas, mga kababayan. Kaya wag na po kayo sumali sa mga anuman mga rally dyan sa ibang bansa. Magtrabaho na lang po kayo, mga kababayan. O siya, sige, ingat-ingat po. Please comment down below, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong mga panonood. God bless us all, mga kababayan.